Samantala, ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw sa buong bahay, na maririnig kahit sa labas. Ang unang tanong na lumitaw sa kanyang isipan, hindi ba siya dapat na muling makarinig sa katawan ng isang sanggol o isang bagong panganak? Ang iba't ibang mga tinig ay biglang nagsimulang tumunog sa kanyang isipan. Ang mga imahe ng iba't ibang mga tao ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay mga scrap ng mga alaala na sumabog sa kanyang ulo. Kalaunan ay naintindihan niya na ito ang memorya ng taong kinabibilangan ng katawan na ito. Siya ang panganay na anak ng pinuno ng Great Trading District ng Chian Hajiang, at ang kanyang pangalan ay Haiyang Ho. Hindi lamang ang kanyang pisikal na kalagayan ay mahina, kundi pati na rin ang kanyang isip. Kaya't ang pagkamatay ng kanyang ina, na nangyari 1 taon na ang nakalilipas, kaya't hinimas siya na tumigil siya sa pagkain at pag-inom pagkatapos ng malabo, natuklasan ng mga manggagamot na mayroon siyang isang talamak na sakit at sinubukan na pagalingin ito, ngunit ang bata sa kalaunan ay namatay. Ang dating hari ng kaharian ng yokai ay inilagay sa katawan ng kanyang pinaniniwalaan na isang walang halaga, mahina na namatay sa sakit. Pagkatapos ng isang kahabag-habag na buhay, si Ho ay labis na nagagalit sa Tathagata para sa pagpili na ito, ngunit wala rin siyang lakas upang magalit. Agad siyang nagsimulang makaramdam ng pagduduwal. Hindi niya naintindihan ang may-ari ng katawan na ito. Kung nais mong mamatay, mamatay lang. Bakit pahirapan ang iyong sarili sa ganoong lawak? Tumataas sa isang tuhod at huminga ng labis, napagtanto niya na nagkamali siya sa pamamagitan ng hindi pag-usapan ang kanyang mga termino ng maaga at hindi mahulaan ang gayong sitwasyon. Tinanong din siya ng Tathagata kung sigurado ba talaga siya sa kanyang desisyon. Ngayon ay naging malinaw kung ano ang isang mahirap na sitwasyon na nakuha niya, ngunit kinakailangan upang huminahon, dahil ngayon siya ang may-ari ng katawan na ito. Ang katawan na ito ay maaaring gawing malakas sa mga likas na panlaban. Kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Hindi ba ito ang kadakilaan ng natural na proteksyon upang maging malusog ang sakit at malusog sa malakas? Ngunit una itong kinakailangan upang punan ang isang gutom na tiyan. Naglakad siya papunta sa mga istan, sinuri upang makita kung mayroong nakakain. Bigla, tinawag ng isang tao ang kanyang pangalan sa likuran niya. Hindi mapigilan ng kanyang ama ang kanyang luha nang makita niyang nasa paa ang kanyang anak. Ano ang nangyari? Nakuha mo ba ang sakit? Tanong ng kanyang ama, excitedly, lumapit at kinuha ang kanyang mga kamay. Sinubukan na alalahanin kung sino ang tao. Sinusubukan na maunawaan ang lahat sa mga fragment ng kanyang memorya, nakita niya ang taong ito na nagsasabi sa kanya, kahit na parang huli na, mahalaga na patuloy na sumulong. Ying, Ho, ang maliit ay sumagot oo, tatay. Tinanong siya ng kanyang ama kung nakilala niya siya, ipinakilala ang kanyang sarili bilang pinuno ng lupang ito. Hajinyo, ang kanyang ama. Ang batang lalaki ay nagbulong lamang bilang tugon, at matiyagang naghintay ang kanyang ama para sa kanya na sabihin. Hiniling ni Jin sa yaya na pumunta at kunin ang kanyang anak na makakain. Samantala, ang mga tao ay nagtipon sa labas ng kanilang bahay na naghihintay ng balita. Mabilis na dinala ni Nani ang pagkain at inilagay ito sa mesa. Hiniling ni Jin sa kanyang anak na maglaan ng oras at kumain ng dahan-dahan. Nakatitig si Ho sa pagkain, nagtataka kung magandang ideya na subukan ito. Noong siya ay isang yokai ay natikman niya ang pagkain ng tao ng ilang beses na wala sa pagyuzisa, ngunit natikman ito ng labis na mapait. Maingat niyang dinala ang kutsara sa kanyang bibig, iniisip na siya ay tao ngayon at masasanay na ito. Dinilaan niya ang kutsara habang kinuha niya ang kanyang unang paghigop. Halos nahulog ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Binuksan niya ang mga ito ng malapad, baka may sakit ulit siya, nagpanik. Ama, tinitingnan ang kanyang ekspresyon, Ho, na puno ng pagtataka, tinanong muli sila, ano ito? Ipinaliwanag ng nurse na ang sinigang na ito ay nasimmer sa loob ng mahabang panahon na may makinis na tinadtad na gulay at karne. Hindi siya nagdagdag ng anumang pampalasa. Nag-aalala na ang mayamang ulam ay maaaring makapinsala sa kanyang tiyan pagkatapos ng isang mahabang welga sa gutom. Ngunit si Ho, na nakangiti mula sa tainga hanggang tainga, na tinatawag na sinigang ito ay kahanga-hanga. Mabilis niyang nilagyan ang mangkok at kahit na humiling ng higit pang mga toppings,
Dahil ang pagkain ng tao ay laging natikman, naisip niya na may sorpresa, isang magandang pagsisimula. Di nagtagal, inayos ni Jin ang isang tunay na kapistahan, pinalaki ang kanyang baso, inanyayahan niya ang lahat na magalak, dahil ang kanyang anak ay tumaas mula sa kanyang kama sa ospital sa harap ng lahat na naruroon. Ang pinuno ng lupang ito ay nagtaas ng isang baso na honor ng kanilang ibinahaging kagalakan. Ang mga natipon na tao, at may ilan sa kanila, sumigaw ng magkakaisa, matagal ng live na Master Ho. Long live Master Ho. Sa oras na iyon, isang binata ang nakaupo sa malapit sa isang gazebo ng tag-init malapit sa isang lawa sa mga puno. Ito ay masyadong maingay para sa kanya, kaya tinanong niya ang batang babae sa tapat ng nangyayari. Tumugon siya na ang batang master ay lumabas mula sa kama. Nagulat ang binata na ang libro sa kanyang mga kamay ay nahulog sa lupa. Kinabukasan, si Ho ay tumatakbo sa paligid ng bakuran. Matapos ang ilang mga laps, napapagod na siya at yumuko upang magpahinga. Nakaramdam siya ng inis, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang bagay. Samantala, maraming lalaki ang nanonood sa kanya. Pupunta sila tungkol sa kanilang negosyo at napansin siyang muli ang paglalakbay habang tumatakbo sa patio habang nililinis ang silid-aklatan. Napag-usapan nila na kakaiba siyang kumikilos mula nang magising siya, na parang may kinuha sa kanya. Sinabi ng alipin na pagkatapos ng pagkain, palagi siyang tumatakbo kasama ang kanyang Panginoon at pagkatapos ay umupo sa isang bench at isawsaw ang kanyang sarili sa kanyang mga iniisip. Ang isa sa kanila ay nagsabi na marahil ay mayroon siyang isang bagay na dapat isipin, at ang isa pa ay tumawa lamang. Ngunit kung ano tayo ay kanyang mga lingkod, ang iba ay maaaring malaman ang klasikong treatise, ang 1,000 character, sa loob ng ilang buwan, ngunit ito ay tumagal sa kanya ng higit sa isang taon. Ginagawa niya ito hindi dahil sa anumang mga espesyal na pagsasaalang-alang, kahit na sa labas ay mukhang tahimik siya, ngunit ang mga nakakakilala sa kanya ay mas mahusay na nagbabahagi ng mga katulad na opinyon. Sa palagay ko nakabukas ang batang master. Sa isang tulala, sinabi ng aklatan at lahat ay nagyelo. Nagyelo sila habang ang mas mataas na ranggo na master na si Zhang ay lumitaw sa likuran nila, at agad nilang kinagat ang kanilang mga dila sa isang mahinahon na tono. Tinanong niya kung nararapat na sabihin ang mga bagay na nasa likuran ng isang tao, at pinayuhan silang panoorin ang kanilang pag-uugali, lalo na pagdating sa mga nagbibigay sa kanila ng kita. Matapos ipaliwanag ito, lumabas si Zhang sa labas, lumingon sa kanan. Napansin ni Zhang si Ho na tumatakbo sa paligid ng bakuran pagkatapos ng kanyang pagtakbo. Bumagsak si Ho sa isang pose ng pagmumuni-muni, nawala sa kanyang mga saloobin, ipinakita niya na kahit na matapos ang pagsipsip ng natural na chi sa loob ng 2 linggo, hindi siya nag-iipon ng sapat na enerhiya dahil sa kahinaan ng katawan na ito, ang daloy ng natural na chi ay naharang ng iba't ibang mga panlabas na kadahilanan. Ang pag-iisip ng nasayang na oras ay hindi siya nakangiti. Pagdating sa gate, ipinapaalala sa kanya ng bantay na hindi siya pinapayagan na umalis sa bahay hanggang sa makabawi siya. Habang nakikinig siya sa mga paghihigpit na ito, naisip niya, kung ang AI ay isang UKI pa rin, lahat sila ay patay na ngayon. Hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili, ngunit lumitaw ang isang maliit na stream ng enerhiya. Kailangan lang niyang mag-concentrate ng mas malakas sa kanyang pagtanggap. Ipinikit ang kanyang mga mata, ganap niyang isawsaw ang kanyang sarili sa pagmumuni-muni, ngunit bigla niyang naramdaman ang pagkakaroon ng isang tao sa harap niya at nagsimulang mabagal na buksan ang kanyang mga mata. Elder brother, anong ginagawa mo? Tanong ng isang cute na batang babae na may malalaking mata. Siya ay sumakay sa kanyang mga alaala, sinusubukan upang malaman kung sino ito, at pagkatapos maghanap ng kaunti, naalala niya ang isang maliit na batang babae na umiiyak. Nagreklamo siya tungkol sa lahat ng mga masasamang tao at niyakap siya. Ito ay si Somi, ang kanyang kapatid na babae. Si Somi ay ang nakababatang kapatid na mahal ni Ho. Sa araw na siya ay nagising, siya ay kumapit sa kanya sa luha at patuloy na banibisita sa kanya kapag may oras siya. Ito rin ang isa sa mga kadahilanan na pumipigil sa kanya sa pagsipsip ng natural chi. Sa oras na ito, hindi siya dumating walang laman na kamay. Kumuha siya ng ilang piraso ng pagkain at inalok na kainin ito ng magkasama.
Ito ang mga sweets na binili ng alipin sa merkado, lalo na para sa kanya. Bagaman nakagambala siya sa kanyang pagsasanay sa Gwei, nagpasya siyang patawarin siya, dahil nagdala siya ng mga matatamis. Sa sandaling natikman niya ang isang piraso, agad na nawala ang kanyang ulo mula sa lasa sa sandaling iyon. Kaya napansin niya na marami siyang nagbago-bago siya ay hindi gusto ng mga matamis, at sinabi na sila ay masyadong matamis. Bilang tugon, sinabi niya na ngayon makikita niya ang ibang panig sa kanya na hindi niya alam dati. Pagkatapos ng lahat, perpektong naintindihan niya na siya ay panlabas na katulad sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Si Somiya ay ngumiti at sumagot na nagustuhan niya ang lahat ng panig. Tinanong lang niya na hindi na siya magkasakit. Nagiging madilim sa labas. Natapos na ang araw. Nangangahulugan iyon na oras na para sa hapunan. Ang isang masayang talahan na yan ay itinakda bago ang lahat ng bagay na nais ng isa na pagsamahin ang mga regalo ng lupa, dagat at kalangitan. Kung ang alinman sa yokai ay nakakita ng talahan na yan na ito, iiyak sila ng madugong luha. Ngunit ano ang magagawa niya ngayon? Dahil ngayon siya ay isang tao, ang kanyang gana sa pagkain ay maliwanag sa kanyang mukha, at napansin agad ito ng kanyang kapatid. Samantala, sinamahan sila ng kanilang ama, kinuha ang mga chopstick. Siya ay sumenyas na magsimula. Gayunpaman, bago siya makatapos, si Ho ay nagtapon na ng isang malaking piraso ng isda sa kanyang bibig, na maaaring bahagyang magkasya bago ang ama ay laging kumain muna, at maaaring maghintay ng 1,000s o kahit 10s ng 1,000s ng mga taon bago magsimula ng pagkain. Nang lumingon sa kanya ang kanyang kapatid, siya ay chewing sa isang malaking piraso ng tadyang, tinanong ng ama ang kapatid na huwag makagambala sa kanya, at sinabi na dapat din silang magsimulang kumain. Nang maglaon, ang ama at anak na lalaki ay nakaupo sa tapat ng bawat isa na naghuhugas ng tsaa. Nabanggit ng ama na napansin niya kung magkano ang nakabawi sa kanyang panloob na lakas. Sumagot si Ho na mayroon pa ring mahabang paraan upang pumunta, ngunit sapat na upang mabuhay. Sa pamamagitan ng paraan, marahil ito lamang ang kasakiman ng iyong ama. Pinagbiro niya na ikaw ay bedridden sa loob ng isang buong taon at kailangang bumagsak. Bakit hindi ka bumalik sa akademya? Iminungkahi ang ama, sa kabilang banda, nais niyang mabuhay ang kanyang anak sa gusto niya, at sinabing maaari siyang umalis kapag siya ay mas mahusay. Ay ang akademya sa labas ng pangunahing palasyo, tinanong siya na nagsimula na siyang gumawa ng mga plano sa kanyang ulo. Agad siyang sumagot na pupunta siya doon bukas. Ngumiti ang ama, na napansin na ito mismo ang inaasahan niya mula sa kanyang anak, pakiramdam ng kagalakan sa kanyang pagpapasya. Ito ay isang masayang pagkakaisa para kay Ho, dahil iniisip lamang niya kung anong dahilan ang magagamit niya upang makalabas dito, naging perpekto ito. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at binagsak ito, hindi napagtanto na ang tsaa ay mainit, pakiramdam na parang nagsasalita ang apoy. Agad niyang nilabas ang tsaa sa kabilang direksyon. Kinaumagahan, nakita ng ama ang kanyang anak na lalaki, na hinahangad siyang mag-ingat habang siya ay umalis. Naintindihan ni Ho na ang pag-aaral sa akademya ay lipas na, dahil ang buhay ay natural na nagtuturo ng mga bagay na ito, at pinapayagan lamang ng akademya ang mga mahihirap na iskolar na kumita ng pera mula sa mga mayayamang bata. Marami siyang alaala sa nakaraang may-ari ng kanyang katawan, tungkol sa akademya at ang kanyang pag-aaral doon. Sa anumang kaso, ang akademya ay nagsilbi lamang bilang isang dahilan upang pumunta sa labas ng pangunahing patio, na dumaan sa gate, inal niya ang sariwang amoy ng mga puno. Ito ay ang amoy ng kalayaan. Ang isang hakbang na pasulong, huminga siya sa isang likas na daloy ng chi na mas malakas sa labas kaysa sa patio, at nagawa niya na itong may pon sa kanyang katawan. Sa maikling panahon na ito, ang kanyang katawan ay tila mas magaan at tumaas ang kanyang lakas. Ang pagsasara ng kanyang mga mata at pag-concentrate, nagpasya siyang suriin ito. Pusyang off sa lupa, nagsimula siyang tumakbo paitaas, pagkatapos ay itulak pabalik kahit na mas mahirap, tumalon siya sa pinakadulo tuktok ng pagtalon. Tinanggal niya ang ilang dahon. Ang tagumpay ng trick na ito ay naging tame time siyang ngumiti. Ang natural na daloy ay talagang kahanga-hanga. Mula sa labas, nagpa siya ang batang master na mag-aral muli sa akademya.